At ito, tingin ko makakatulong itong sinasabi po ni Senator Win Gatchalian, mga bossing. That has the eyes on all of those details. Ay, sandali. Na kumbaga, walang kinalaman yung Romualdez talaga. Pero, dahil pinapatawag ng mga ICI, etc., sige, pumupunta pa din. Iginagalang niya kumbaga, sa ngalan ng Pilipinas upang sa ganoon, maresolba itong korupsyon sa ating bayan. Di ba, Chay Chair? O Birahan PH daw, mamayang alas 12 ng gabi. As the leader. Okay, so would it be remiss for a leader not to know insertions that are made per district, per agency? Is that the leader's job as well? Leader, you mean the chairperson? No, not the chairperson, beyond the chairperson. Because what was in question, of course, not already in this Congress, but the chairperson of the Appropriations Committee in the last Congress. So ang tanong ko, is the Senate President of any Congress or the House Speaker responsible for what has been discussed to look into insertions made? Karen, I can only speak for the Senate because this is where I became the vice chairman of the Finance Committee. When I was a congressman, I never Ba ang hati ni parang Noli de Castro na pinabata itong si Win Gatchalian became the vice chairman there, or let alone became any participant in the higher level budget process in the House. But in the Senate, the chairman in general, this is in all committees, the chairman is given a lot of leeway and discretion to decide on matters related to the committee and also to the committee report, including the Finance Committee. So traditionally here in the Senate, the chairman is given a lot of trust, tiwala. And the Senate President also gives a lot of trust to the chairman to decide on matters. Sabi ni Danny Salameda Jr., may delikadesa si Romualdez, kaya siya nag-resign. Yung iba, kumag pa rin. Ay nako, yung iba nga, sandamakmak na yung ebidensya kontra laban sa kanila. Wala pa din ho. Ang ginagawa pa dadalihin nila doon sa yung tipo bang hindi naman yun yung mismong dahilan para mapatunayan nila na wala silang ginawang kalokohan sa ating bansa. Teknikalidad, kagaya na lang ho nung impeachment ni Vice Presidente. Tipo bang, eto yung sinasabi sa'yo na issue mo, na ginawa mo, nilustay mo daw yung confidential funds na pera ng taong bayan, tapos ang dahilan mo, ay hindi pwede akong ipa-impeach kasi 2 beses na kayong nagpasa ng impeachment. Yung teknikalidad, yung tipong dapat sagutin mo kung ano yung dapat sagutin para masabi ng taong bayan, hindi magnanakaw ang Vice Presidente. Pero hindi yun yung sinasagot. Sa iba po pumupunta. Ganyan ang style ho ng mga DDS, mga bossing. Kagaya nito. Di ba? Isa din ho yan. Romualdez. Tayo naman ebidensya. Kung walang ebidensya, wag natin pag-usapan. Tapos. Ganun lang ho yun. Ganun kasimple ho yun. Kung merong magsasabi sa inyo, sa harap-harapan ninyo, magpo-post kayo sa inyong mga kanya-kanyang Facebook. Tapos sumagot, oy, si Romualdez, ang mismong niyan, mastermind yan. Sabihin nyo lang, labas mo yung ebidensya mo. Ganun lang. Tapos alam nyo kung ano isasagot sa inyo? Hindi mo ba nakikita? Nalugmok na ang ating bayan. Ganun ho, mga kababayan, yung mga yan. Yung tipo bang, makikipag-debate pa sa iyo, tapos ang isasagot lang, hindi mo ba nakikita? Nalugmok na ang ating bayan. Alam natin na ganong kalala ang problema ng bayan. Pero hindi ka pwedeng mag-akusa lang sa isang tao nang wala kang pinanghahawakan na patunay. Hindi ho pwede yun. Sabi ni Sir Ruel, LG, si Quezon, kung di pa nagko, ay di pa talaga bababa sa pagka-SP. Kagaya, niyang si Cheese. O di po ba? Ang haba, 20 minutes yata yung kanyang pagsasalita doon sa Senate. Sinabi niya
na etong si Martin Romualdez ang utak daw ho ng lahat ng ito. Pero may naipakita po bang ebidensya? Wala. Wala. O, di ba? Ang kagandahan ho sa mga Pilipino ngayon, majority nag-iisip. Majority naghahagilap ng ebidensya bago maniwala, mga bossing. Di ba? O eto pa, since kay Cheese, napag-usapan na natin, naisingit na natin si Cheese. Cheese, ikaw yata pinapatamaan nitong si Karen Davila. Oh, di ba? Kasi mga boss pa mo, sir, nitong linggo lang, umpisa na po na nagsisilabasan yung mga salin ng mga politiko, senador, congressman, at ibang mga sangay ng gobyerno at ibang mga halal ng bayan. Ngayon po, napatunayan mga bossing na si Mark Villar ang pinaka mayaman na senador. Bakit to? 1 billion. 1.2 billion kung hindi ako nagkakamali. No? Yung pinasang ZALN ni Mark Villar. Pero bakit to hindi masyadong pinag-uusapan? Kasi madami po na nakakaalam na ang negosyo ng mga bilyar din. Hindi ko pinagtatanggol hindi ko pinagtatanggol. No? Madaming nakakaalam na malaki ang kita tubuan sa mga ganyang mga negosyo kagaya ng family business nila na lupa, pagbebenta ng mga bahay, etc., etc. Hindi ko din sinasabi na lahat yan doon. No? Hindi ko sinasabi na lahat doon sa negosyo nila nakuha yan. Posibleng baka meron din galing sa bayan. Hindi natin alam. No? Hanggat hindi nagsasabi ang ICI, ano ba ang napag-usapan nila doon sa loob ng ICI? Hanggat hindi nagsasabi ang ICI na kasuhan din itong si Mark Villar, etc., etc. Pero hindi yan ang punto natin eh. Bakit hindi po masyadong pinag-uusapan yung salin ni Mark Villar? Siya yung napakalaki, 1.2 billion. Bakit hindi pinag-uusapan yung salin ni Rapi Tulfo na 1 billion? Kasi alam natin, kahit papaano, posible, maaari, at meron silang may papakita dokumento. Yung kay Chis Escudero, bakit yun ang pinag-uusapan? 18 million lang yun 18.8 million lang yun Kasi mga bossing, sa nakikita nating lifestyle ni Chis Escudero, ni Heart Evangelista, hindi ho tugma. Hindi ho tugma yung ipinasang salin ni Chis Escudero. 18.8 million, mga kababayan. Ibig sabihin, pwede pala ako tumakbo, senador. Diba? Pero yung salin, mga kababayan, asset and liabilities, yung mga, kung ano yung mga ari-arian mo, lahat-lahat na.